Shalom, shalom. Merry Christmas po sa lahat. Still, we are celebrating. We are in the Christmas season. Tayong mga Katoliko, ang ating Christmas ay from December 25 until the Feast of Epiphany, or sometimes up to the Feast of the Baptism of the Lord, Santo Niño, Feast Santo Niño, Feast Santo Niño, then until the Feast of Baptism. But usually until Epiphany, yung pagdalaw ng Magi. So, mahaba pa rin. Still, I am, pa rin ako nasa Preaching in the Wilderness series. Katulad ng palagi ko sinasabi, sapagkat kung mag-live ka dito sa TikTok, hindi mo ma-expect na may makikinig or manonood sa'yo. Kasi napakaraming mga nagla-live or nagpo-post din ng mga magagandang video dito sa TikTok. So, Preaching in the Wilderness series, sapagkat napakalawak itong TikTok, marami siyang maabot. But lagi kong sinasabi na kahit may makinig or wala, katulad ng sinasabi ni St. Paul sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word of God in season and out of season. So, yan ang motivation ko. Whether may makinig or wala, just continue. Sapagkat yan ay kalooban ng Lord. Gusto ni Lord na maibahagi yung salita ng Diyos, whether may makinig or wala, napapanahon man o hindi. Sabi dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos mapapanahon man o hindi, ikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matyagang pagtuturo. So, yun yung motivation ko. And ang title ng kwan ko is Preaching in the Wilderness series, at ang pinaka-title ng isishare ko sa inyo ngayon is Kung alam lamang nila, if we only knew, kung alam lamang natin. So, ang teksto na kukunin ko, ang reference ko na kukunin is, since na Pasko pa rin ngayon mga kapatid, ang gusto kong isi-share sa inyo is about doon sa Luke chapter 2, yung birth ng Panginoong Hesukristo, kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin ko po rito. Nang panahong yaon, Luke chapter 2 verses 1 to 2, Luke chapter 2 verses 1 to 7, ayun, hanggang 7 pala. Nang panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito ay ginawa ng Sirinyo, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose ay pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay, at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panarian. So, ang settings is census, panahon ng pagpapatala ng census. So, yung from the provinces, from yung malayo sa Jerusalem, malayo sa city, ay nagsipuntahan lahat sa Jerusalem, o they flock in the city for the census, kasi wala naman noong mga means of communication na katulad natin ngayon or katulad ng mga structure ngayon. So, makikita natin na sa dami ng mga tao ay wala nang available na mga rooms para kay Mama Mary at saka kay San Jose. Siguro marami silang bahay na napuntahan.
Marami silang pinuntahang bahay, nagkatok sila, nagtanong, pero wala talagang bakante sapagkat marami nang maagang nakapunta sa Jerusalem. At kumbaga, so nakapag-book na sila, book na sila sa hotel nila or sa inn or sa bahay panuluyan. Kaya lahat halos ng mga kabahayan or inn within the city ay wala nang available. Kaya wala si San Jose na mapagtulugan sila sa kanyang pamilya during that time. Diba? So wala silang choice, kundi doon sila pumunta sa isang kulungan ng mga hayop. Doon sila pumunta sa kulungan ng mga hayop para lang masecure niya yung panganganak ng kanyang asawa na si Maria at ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang title ko is Kung Alam Lamang Nila. Siguro yung mga tao na yun na kinantukan nila ng bahay, kasi most possibly marami silang kinatok, marami silang kinausap. Pero since napuno na nga at since hindi nila alam na itong ipanganganak pala ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, they just ignore them. Ay sorry, maaaring maggiliw din naman silang sumagot. Ay sorry, wala na pong space. Ay sorry, napuno na kami, accommodated na kami. Pero, ikaw, di ba? Siguro makikita naman kahit sabihin mong maluwag yung mga pananamit ng mga kababaihan noon, ay sigurado mahalata na buntis si Mama Mary. Mahalata na siya ay buntis at maaring tinanong din siya kung, di ba kapag mabagal na kumilos ay maaring may nagtanong din. Pero, since na hindi nila alam, wala talagang nagparaya sa kanila para magbigay sa kanila ng kanilang matutuluyan. Since na hindi nila kilala at hindi nila alam ang kanilang tinanggihan. Kaya kung dito sa Luzon, kaya ngayon kung mayroon kayong tinatawag na nakakakuan kayo ng panunuluyan, meron ako nakita dito na pinost sa TikTok yata yun or sa Facebook, yung panunuluyan. Yung style ng panunuluyan nila ay itong dramatization nung bago ipanganak ang ating Panginoon Jesucristo. Si San Jose ay tumatawag sa isang bahay na kung maaari silang makatuloy sa bahay na yaon, ng gabing yaon, para makapanganak ang Inang Maria. At narinig ko doon na sumisigaw yung may-ari, ay hindi na, wala na, puno na kami. Then, and so on and so forth, they want to house another house and then and so on and so forth. The same answer. Then later on, merong nagsabi, doon sa dulo or doon sa kabilang ibayo, meron doon na pinaglalagyan ng mga hayop. Mayroong bakante doon. See? They have no choice kundi tanggapin yung option na yon para lang ma-secure na makapanganak na maayos si Mama Mary during that time. So, hindi nila alam, hindi talaga sila nagbigay. Siguro sa atin, kung alam mo na mga anak pala yun, ikaw kahit sabihin mong nauna ka na mag-book doon, siguro magparaya ka. Maybe you can join with me here in my room. Mga ganun, di ba? Naalala niyo ba yung kwento ng about sa hotel owner? Isang hotel owner, hindi ko lang alam kung Astoria or Astoria Hotel or itong mayaman na ito ay nag-book siya ng hotel at nung panahon na yun ay umuulan at wala na bakante doon sa hotel na yun. At yung dumating yung hotel manager, kasi wala na nga, nagtatanong sila kung sila mag-asawa, kung meron pang room na vacant for them to stay that night. Umuulan yata yung panahon na yun. Hindi ko lang alam kung itong patungkol to sa Astoria, nakalimutan ko. Pero something like this.
Nung dumating yung manager, since nawala ng bakante, ano sabi ng manager? Sabi niya, I have my personal room. Meron akong, ang personal room ko ay i-offer ko sa inyo. See? So, in-offer ng manager yung room niya for that guest. Then, yung guest pala na yun ay napakayaman. At sabi ng guest, sabi niya, I will build a hotel for you to manage. I will build a hotel for you. Then truly indeed na yung mayaman na pinatayuan niya ng hotel. Yung manager na yon dahilan sa pagbigay niya ng space or espasyo doon sa mayaman na yon na even his own private room intended for him ay ibinigay niya doon sa guest na yon. Then as a reward nga, pinatayuan siya ng hotel na kanyang pamamahalaan or hindi ko alam kung ibinigay sa kanya. You see? So kung alam lamang ng mga tao na yon during the time na nagpatala or during the time of census na buntis ay pinagbigyan or kahit hindi na, di ba? Kahit buntis na lang yung pagiging buntis. Yung Mama Mary, pinagbigyan siya. Siguro kahit may nag-share man lang. Siguro until such time, until now, ay pag-uusapan ng kanilang pangalan. Pero hindi sila nagbigay. So, ang naging sikat tuloy sa kasaysayan is yung sabsaban kasama ng mga hayop. At inilagay siya sa isang pasungan or kainan ng hayop. Actually, yung pasungan is kainan ng mga hayop. Then actually, ang Bethlehem, ang kahulugan ng Bethlehem is house of bread. Then sinabi ng Panginoon, di ba? Sinabi ng Panginoon, I am the bread of life. See? Bethlehem, house of bread, ipinanganak siya sa Bethlehem, hindi sa Nazareth. Sa Bethlehem siya ipinanganak, house of bread. Then ang pinaglagyan sa kanya is kainan ng mga hayop. Pasungan. Manger. A manger. So, natupad pa rin ang kung ano ang nilalayo ng Diyos. Though, talagang niloob ng Panginoon na hindi siya maipanganak sa isang magarang lugar, sa isang magarang hotel or sa isang magarang panluyan. Pero doon niloob ng Ama, ng Diyos na doon ipanganak ang kanyang bugtong na anak sa isang sabsaban. Kasi sabi nga doon sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8, sabi doon, ang sabi dito sa Philippians chapter 2, basahin natin. Ito pong sinasabi, na natupad itong ginawa ng Panginoong Jesucristo na, ang sabi dito sa Philippians chapter 2, verse 5, magpakababa kayo katulad ni Kristo sa kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan o hanggang kamatayan sa krus. So part ng kanyang pagkababa, try to imagine a King of Kings and the Lord of Lords, ipinanganak, pinahintulot niyang ipinanganak siya sa sabsaban. God can provide or prepared something para sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Kaso, may ikinuwan niya na itong mga tao sana ay maging parte ng kasaysayan pero they ignored, they disregarded the opportunity. Sa atin, di ba, kung minsan may mga prejudices tayo, may kapag makita natin na parang walang titingnan natin tataas baba kung ano yung status ng tao. Kapag medyo maganda ang status, medyo madali nating i-approach, madali nating tulungan. Di ba sa mga social experiment, kapag ang isang medyo gusgusin maghingi ng tulong, ay wala masyadong tumutulong. Pero kapag sa tingin nila maayos ang pananamit at tumingi ng tulong, ay bibigyan nila kaagad ng tulong. Then dito tayo na
ang mga taong ito, dito sila na stumble or dito sila na failed sapagkat hindi nila na-recognize yung pagdating ng Panginoong Jesucristo, wherein they are supposed to be part of the history na sila ay makasama sa kasaysayan sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. So hindi nila, inignore nila. Then, ang una pang mga pumunta sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, ang pinagpahayagan pa ay ang mga pastol. Di ba? Nung pinahayagan ng mga pastol. So, wala silang question bago sila ay pumunta sa lugar kung saan ipinanganak ang ating Panginoon. Alam niyo ba bakit mga pastol? Mga pastol ito, mga bababaho, itong mga taong ito. At kapag mag-testify daw sila sa korte, ay hindi daw sila paniniwalaan. So, ganon ang tingin nila. Pero, pinili ng Panginoon na magpahayag siya sa mga pastol. Pinili. Then, when they nagpunta sila, when they went to that place where the Lord Jesus Christ was born, na-confirm nila na totoo yung sinabi ng mga anghel. Of course, anghel ang nagsabi, hindi ka ba naman maniwala, biglang lutang sa kalangitan, sa inyong kalagitnaan ang laksa-laksang mga anghel at nagsisiawit ng Gloria in excelsis Deo. So you see, so ganun ang nangyari sa Panginoong Jesucristo kung bakit. Isa yun sa rason kung bakit sabsaban ang kanyang, wala silang choice kundi sabsaban ang kanyang kung saan siya mapanganak, sapagkat nung panahon na ngayon, census, maraming tao masyado, punuan na ang mga inn. Ang tanong na lang doon is yung bakit wala man lang sa kanila ang nag-asam to give way for the couple. Kasi hindi nga sila kilala. Most possibly because of sa mga panonood nila, mahirap lang sila. So, they were ignored. Siguro kapag sa tingin nila mayaman yon na panonood, maharlika yung mga panonood nung mga mag-asawa ni San Jose, Maria, at ni Mama Mary, sigurado baka magkanda rapa sila para magbigay ng espasyo sa mag-asawa. Yet they failed to recognize, yet they failed to know na hindi nila nalaman or hindi nila nakilala na yun na pala yun sana ang opportunity nila. Yung, di ba isang kwento, yung Samaritan woman, di ba? May sinabi ang Panginoon doon. Nung nag-uusap yung Samaritan woman at ang Panginoong Jesucristo sa John chapter 4, may sinabi ang Panginoon doon. Sabi niya, kung alam mo lang kung sino ang kausap mo, ay hihingi ka sa Kanya. Basahin natin dito sa John chapter 4. Sa John chapter 4 verse 7, sabi niya, may isang Samaritan dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makiinom? Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, kaya kayo'y Hudyo at Samaritana ako, bakit kayo humingi ng tubig sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. So sabi ng Panginoon, kung alam lamang, kung alam mo lang,
Kung alam kung alam lamang ninyo kung ano ay pagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyong inumin, marahil ay kayo ang hingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig at na nagbibigay buhay. So since hindi nila alam at kilala yaong mag-asawa na sila pala yung pinangakuan ng Diyos na magiging ina ng tagapagligtas, they keep on ignoring the couple to stay to stay in their house. Despite alam nila na buntis si Mama Mary, talagang hindi nila pinagbigyan sapagkat hindi nila kilala. So ganyan tayo, di ba? Kaya nga may sinabi doon sa aklat ni James sa Santiago na tayo ay nagtatangi. Minsan, most of the time ganon. Kapag nakabihis na maganda, inaasikaso natin ang maayos. Pero kapag hindi maayos yung pananamit, ay hindi natin masyado what we call this, ini-entertain. Ganon ang nangyari sa mag-asawa. Kasi sapagkat sila'y mahirap sa pananamit nila, ay hindi sila pinansin. Hindi sila pinansin nung panahon na yun kung saan maipanganak na pala ang ating Panginoong Jesucristo. So, see? Ganon lang nangyari. And then si Zacchaeus, yung istorya ni Zacchaeus, di ba sa Luke chapter 19, si Zacchaeus, isa siyang panlak, mapanlak, pero tax collector siya, mayaman. Di ba? Noong narinig niya na paparating ang Panginoong Jesucristo doon sa Luke chapter 19. Basahin natin sa Luke chapter 19. Ito sabi. Si Jesus at si Zacchaeus, pumasok si Jesus sa Jericho at naglalakad sa kababayanan. Dooy may isang mayamang puno ng mga publikano, head of tax collector, nagngangalang Zacchaeus, at pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito, ngunit siya'y napakapandak. At dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus, kaya't patakbo siyang nagpaunasa at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na nagdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa kadakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zacchaeus, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat na nakakita nito ay nagbulong-bulungan, nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Zacchaeus at sinabi, Panginoon, ibibigay ko sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian, at kung ako may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. So, nung na-recognize ni Zacchaeus, despite na mayaman siya, dinisregard ni Zacchaeus yung title niya, umakyat sa puno ng sycamore. Ang sabi nila, kasi wala naman tayong sycamore dito sa atin sa Pilipinas, ang sabi nila, ang sycamore daw na ito ay medyo matinik na puno. At kung mayaman kang tao, ay hindi ka aakyat sa puno para makita lang ang isang artista. Bagkus baka ikaw pa magpa-appointment or isang kilalang tao. Pero si Zacchaeus, for the sake na makita niya ang Panginoong Jesucristo, ay umakyat sa puno. So iniugnay ko itong si Zacchaeus doon sa topic natin na kung alam lamang nila. Since na si Zacchaeus narinig niya at alam niya na ang Panginoong Jesucristo ay isang tagapagligtas ng sanlibutan, siya ang magiging hari ng mga hari. Hindi siya nag-atubili na umakyat sa puno para makita ang Panginoong Jesucristo. Siguro kung alam din ng mga tao noon, bago nung panahon na yun, ipanganak ang Panginoong Jesucristo at nakilala nila si Maria at Jose ito, magiging anak
ng tagapagligtas, siguro baka agawan sila kung sino magpapatuloy sa kanila. Sa atin lang, halimbawa, pupunta rito anak ni Presidente si Sandro, dito sa lugar natin, sa inyong lugar pupunta. Siguro mag-agawan kayo kung sino ang magpapatuloy sa kanya. Ba? Anak pa lang ng Presidente yun. Yun, anak, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Anak ng Diyos na buhay. At kung alam lamang natin kung ano yung maibibigay niya sa atin, ay ipagpalit natin ang ating comfort, ang ating kahihiyan for the sake of the Lord Jesus Christ. Yun ang mangyayari. Si Zaccheo, ipinagpalit niya yung kahihiyan niya, yung kayamanan niya, yung status niya bilang head ng tax collectors for the sake lang makita ang Panginoong Jesucristo. Then, ano nangyari? Because of that gesture na ginawa ni Zaccheo, berin mo, nakita siya ng Panginoong Jesucristo sa dami ng mga tao. Nakita siya ng Panginoong Jesucristo sa puno. Zaccheo, bumaba ka riyan at pupunta ako sa bahay mo. Tutuloy ako sa bahay mo. Yes. You see? Then, ano nangyari? Dumating yung conversion kay Zaccheo. Kasi nakilala niya. Yung isa pa sa halimbawa sa kinuwan ko, yung blind man. Di ba sa Luke chapter 18, verses 38 to 43. Yung bulag siya, hindi siya nakakita, pero nakakarinig siya. At alam niya, narinig niya ang pangangaral sa kanilang mga sinagoga na merong Mesiyas na darating. At may mga hula sa aklat ni Propeta Isaias na kapag dumating ang Mesiyas, ay ang mga lumpo, lalakad, ang mga bulag ay makita, at ang mga pipi ay makapagsalita, at ang mga bingi ay makarinig. Kaya dito sa Luke chapter 18, verses 38 to 43, yung blind man na si Bartimeo, si blind man siya na lang. Sa Jericho pa rin, sa Luke chapter 18, before to sa Zaccheo, kwento ni Zaccheo. Malapit na si Jesus sa Jericho, dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig ditong nagdaraan ang maraming tao, tinanong niya kung ano ang nangyari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila. At siya'y sumigaw. Diba? Jesus na taga Nazaret. Ang sinabi lang sa kanya, Jesus na taga Nazaret, hindi na ipinaliwanag kung sino itong Jesus na taga Nazaret na ito. Pero alam ng bulag na ito ay maaring itinuro o isinukwento sa kanya, narinig niya sa mga kwento na may darating na Mesiyas. Kaya anong sabi dito? At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David. Pag sinabing anak ni David, it doesn't mean necessarily mean na anak directly siya ni David. Sapagkat ang ipinangako, ang tagapagligtas ay magmumula sa angkan ni David. Sapagkat alam natin, si David ay isang, yung bloodline niya from Judah, King David, sa kanyang lahi magmumula ang tagapagligtas. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo ay hari sapagkat siya ay mula sa angkan ng mga hari. Siya yung ang kanyang dynasty ay magpapatuloy magpakailanman ayon sa mga hula doon sa Old Testament. But I will not go deeper on that. That's a different topic. Nung ma-recognize ng bulag na ito na dumaraan ang Panginoong Jesucristo, hindi siya tumigil sa kasisigaw. Jesus, anak ni David. Ito sabi dito, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan sigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at tiniutos na dalhin sa kanyang bulag. Inilapit nga ito at itinanong na Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin. Sagot niya at sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon day nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. So, alam ng bulag na ito, bagamat
Pinagkaitan siya ng mata, pero ang tainga niya ginamit niya para mag-motivate sa kanya na sumampalataya. Alam niya, kaya hindi siya nagpapigil. Alam niya, kaya hindi siya nagpatinag. Alam niya, kaya hindi siya what you call this, ay hindi siya agam-agam. Bagkus nilakasan niya ang kanyang buses. Ginamit niya ang kanyang tinig para marinig ng Panginoong Jesucristo. Bagamat hindi niya managamit ang kanyang mga mata para abutin ang Panginoong Jesucristo, pero ginamit niya ang kanyang tinig para maabot ang atensyon ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, we walk by faith and not by sight. Tayo ay lumalakad ako ayon sa pananampalataya at hindi ayon sa nakikita. Yun sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7. You see, itong mga tagpong ito sapagkat alam nila, kaya gumawa sila, kumilos sila para sila pagpalain ng Panginoon. Nakakalungkot lang yung tagpo ng ipanganak ng Panginoon sa Kristo na wala talagang nag-share sa kanya ng bahay panuluyan. Meron naman sigurong magbigay na pwedeng magbigay or mag-giveaway para sa buntis sa ipanganak na Panginoong Jesucristo. Yet they ignored. Kaya yung kanta na yun, yung panunuluyan dito yan sa Luzon ginagawa. Kaya nga meron din kaming kinakanta doon sa Mindanao, hindi ko matandaan kung yung kinakanta, yung Bisaya sa amin, pero iba yung version namin. Meron akong hinahanap sa YouTube, pero yung version nila iba. O Senyor tagbalay, nalunsay dungganon, bisan pa mahamuok, ang inyong katulugon, pagmata kamo anay, kagkami ang gawahon, mag-asawang pobre, ngayari sa silong. Yan yung version ng isang Bisaya na. Pero sa amin, mas gusto ko yung si Sunny Gregorio, yung gitarista namin. Nangangaral kami sa barangay namin. Ito yung version namin. Maganda siya. Talagang ang sarap pakinggan. Ewan ko lang sa mga Bisaya dyan. Thumbs up na lang kung sa may lunggo dyan kung alam niyo ito. Ang sabi dun sa aming version ay, O Senyor tagbalay, ngalunsay dungganon, bisan pa mahamuo, ang inyong katulugon, pagmata kamo anay, kag kami ang gawahon, mag-asahawang pobre, ngayari sa silong, kay ako si Jose, na taga Galilea, ang akon kaupo. Mahal kong asawa, kung pagahingalanan, ay amo si Maria na hindi ko memorize. Nga sa paglakat, kabudlay nga sobra. Yun yung kanta. Yung pakikiusap nila na makatuloy sa bahay panuluyan. But since na hindi sila na-recognize, walang nagbigay or nag-giveaway para ang ating Panginoong Jesucristo ay may panganak na maayos during that time. They ignored. And until now, even until now, many of us, marami sa atin ay patuloy na ini-ignore ang ating Panginoong Jesucristo. Patuloy siyang dinidisregard. Ay hindi natin siya pinapatuloy sa ating buhay.
Hindi natin siya pinapatuloy sa ating puso. Hindi natin siya pinapatuloy sa ating tahanan. Di ba? Hindi natin siya pinapatuloy sa ating tahanan. Hindi natin siya pinapatuloy sa ating puso. Until now, ay patuloy na kumakatok ang Panginoong Jesucristo sa ating mga puso. Sabi nga doon sa Revelation chapter 3 verse 20. Sabi dito sa Revelation chapter 3 verse 20. I will end here my sharing to you. Patuloy pa rin naghahanap ang Panginoong Jesucristo na makapanuluyan sa ating mga puso. Sabi dito, behold, Revelation chapter 3 verse 20, behold, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and opens the door, then I will enter his house and dine with him, and he with me. Itong pinto na ito ay deadlock. And the master of the house can only open the door. Wala siyang doorknob sa labas. Kaya walang capacity or walang possibility na ang kumakatok ay maaari niyang buksan ang pinto using a doorknob outside. Pero ang doorknob ng puso natin ay nasa loob mismo natin na tayo lamang ang siyang may karapatan magbukas nito para sa kumakatok. At ang ating Panginoong Jesucristo ay patuloy na kumakatok sa atin sa panahon natin ngayon. Handa mo ba siyang tanggapin? Kumakatok siya sa atin araw-araw. Sabi niya, behold, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and opens the door, I will dine with him and he with me. Sana decide tayo. Let us decide. Let us sabihin natin na, Lord, I will let you enter my house. I will let you enter my heart. I will let you to be the king of my life. I will let you to be the Lord of my life. I will let you to be God and Savior and healer and provider of my life. Let us remember, binigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan. Kaya naghihintay siya ng ating sasabihin sa Kanya kung hayaan ba natin siya na pumasok sa ating buhay. Sana ngayong 2024, maging decision natin na ang Panginoong Jesucristo ang siya maghari sa ating buhay. Ang Panginoong Jesucristo ang siya mag-direct sa ating buhay. Sabi nga ni Joshua chapter 24 verse 15. Ito rin magiging motto natin this coming 2024. Sa Joshua. Sabi ni Joshua, if it does not please you to serve the Lord, decide today whom you will serve. The gods of your fathers serve beyond the river of the gods of the Amorites, in whose country you are dwelling. Ito yung itong pinakasikat. Sana ito magiging declaration natin sa 2024. Sabi ni Joshua dito, as for me and my household, we will serve the Lord. As for me and my household, we will serve the Lord. We will decide. Tanggapin ba natin siya? Lord, nung unang Kapaskuhan, ikaw ay tinanggihan ng ibang mga tao na patuluyin ka sa kanilang mga bahay. Pero ngayong taon na ito ng 2024, I allow you to come into our life, to come into our house, to dwell inside, to dwell or to be born in our house, or to be the ruler of our house, or to be the king of our house, or to be the Lord of our house, or to be the provider of our house, or to be the healer of our house or our illnesses, and to be provider of our needs. Sana maging decision natin yan. Ito yung magiging motto natin sa 2024. Actually,
kalagitnaan ng 31 until New Year ay magpapatugtog ako ng mga joyful praise and worship musics. Kasi pangontra doon sa mga paputok na sobrang ingay, maaring yan ang gagawin ko kasi may mga amplifier din dito sa bahay. At ilalive ko. Yan yung siguro ang gagawin ko. Magiging i-renew natin yung declaration natin sa Panginoon. Since Lord, tinanggihan ka nung unang Pasko na patuluyin ka sa kanilang mga tahanan. Ngayon ay hinahayaan kitang tumuloy sa aming tahanan. Hinahayaan kitang tumuloy sa aking puso. Hinahayaan kitang tumuloy sa aking buhay. Hinahayaan kitang tumuloy sa aking pagkatao. Panginoon, manahan ka, tumuloy po kayo. Hindi kita tinatanggihan, bagkus tinatanggap kita. Kaya hayaan mo na sa pagtanggap ko sa iyo, ikaw na po ang bahala sa iyong pananatili sa amin. Alam ko na ipoprovide mo ang aming pangailangan. Pagpapalain mo kami, pagagalingin mo kami kung anumang may mga karamdaman kami. Yan mga kapatid. So, shalom, that is by now. Let the Lord be born really or be the center of our lives. Amen. Shalom. May God bless you all who watch and like of this video.